Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at tinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni Santa Rosa de Lima ay atin nawaring matanggap at maunawaan ang mga mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw upang tayo po ay magkaroon ng buhay na ganap at buhay na Kanyang ipinangako doon sa langit. Balikan natin muli ang ilan sa mga salita na binigay sa atin ng ating Panginoon. Nung Lunes, ipinahayag sa atin nung lumapit ang isang lalaki at magtanong kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa kabila ng kanyang pagiging napakamayaman ay hindi pa rin nakukumpleto o nagkakaroon ng fulfillment sa kanya. Kaya yung tanong niya, paano ba magkaroon o magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Nung Martes, ang sinabi rin sa atin, at ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. So, muli, nawa ay maging bahagi po ng ating pinagkakaabalahan o pinaglalaanan ng iniisip natin yung kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng buhay dito. Tandaan niyo po, hindi dito ang habang buhay. Lahat ng naririto sa mundo ay mayroong katapusan. Kaya kailangan din natin kinukonsider
ano ba ang buhay na naghihintay sa akin sa kabila? Dahil yon ang buhay na walang hanggan. Nung Miyerkules, ang sinabi sa atin, kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Kasikapin din natin, no, mahalaga po kasi yung mga huling sandali din. No? Ano ang ginawa natin sa mga huling pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Pagkawanti natin alam kung hanggang kailan, pero po pwedeng ito na ang huling pagkakataon, kaya tiyakin natin ano ang pinagkakaabalahan natin sa mga sandaling ito. Kasi baka, sabi nga, no, araw-araw tayong nagsisimba, buong buhay natin. No? Nagsisimba tayo, nagdarasal tayo, pero baka bigla tayong matrigger o makagawa ng hindi kanais-nais, sayang naman lahat ng atin pong parang effort, no, para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nung Huwebes, ang sinabi sa atin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang hinihirang o nahihirang. Lahat gustong pumunta ng langit, pero hindi lahat ay nakakapasok sa langit dahil, yun nga, no, nakadepende o depende nga sa atin po mga pinagkakaabalahan. Kahapon, Biyernes, ang sinabi sa atin, sa halimbawa na ibinibigay ni Maria, bagamat siya ay pinarangalan at kinokoronahan bilang reyna ng langit at lupa, siya pa rin ay nanatiling mababa ang kalooban kung kaya't sa kanyang pagpapahayag, at ito yung magdadala sa atin doon sa langit. Ang sinabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Bagamat siya ay isang reyna ng langit at lupa, siya ang ina ng Diyos, pero hindi nawala sa kanya ang kababaang loob para siya ay patuloy na maglingkod sa Panginoon bilang isang alipin. So, gaya ng nasabi ko kahapon, no, sa mga naghahangad na magkaroon ng korona, magkaroon ng posisyon, sana yan din ang magdala sa atin sa langit. Sa pagtingin din natin sa ating mga sarili, yung bang kahit na napakataas na ng nararating natin o achievements natin, naroroon pa rin dapat sa atin yung laging nakatapak sa lupa ang ating mga paa at laging tumitingala sa ating Panginoon. Hindi tayo ang dapat na tinitingala, kundi tayo ay kabilang sa mga tumitingala sa Diyos. Kaya nga ang sabi ngayon, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, sana po mapagnilayan natin ano ba nangyayari sa atin. Yung mga pag-uugali natin na baka hindi natin namamalayan, napakataas na ng pagtingin natin sa ating mga sarili, kung kaya't nahihirapan tayo no, na talagang maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao sa ating kapwa. Amen? Amen.